Eto ho, sa usaping legal natin ngayong araw, sinampahan ng kasong cyber libel ng aktres na si Sharon Cuneta at asawa nito na si former Senator Kiko Pangilinan ang batikang showbiz columnist na si Christopher Min kahapon sa Makati Prosecutor's Office. Ito ay dahil sa mga mapanirang aligasyon di umano ni Fermin sa mag-asawa at sa kanilang pamilya na inilabas online digital show ni Fermin. Sa pahayag ni Fermin, sa kanyang programa sa radyo, sinabi nito na wala pa siyang kopya ng reklamo laban sa kanya, ngunit pinunto niya na palaki ng palaki ang mga artistang nagreklamo laban sa kanya mula kay Sara Labati hanggang kay Sharon Cuneta. Nauna na nga nagsampa ng kaparehong kaso noong nakaraang linggo ang aktres na si Bea Alonzo laban kay Fermin at sa isa pang showbiz columnist na si OG Diaz dahil din sa mga di umanong mapanirang alegasyon laban sa kanya. Kaya ito, ayan, usong-uso naman ho ang sampahan ng cyber libel. Ayan ho, ano nga ba ho yung cyber libel? At meron hubang kulong dito, maaari hubang makulong kung sino man ang mapatunayang lumabag sa batas ho na ito. Meron ho tayong Cybercrime Prevention Act. Ito ho ang Republic Act 10175. At nandito ho ang sumasaklaw ho dito, yung siyasaklaw nga ho nito, yung cyber libel. At ang cyber libel ho ay isang krimen. Ngayon ho, katulad ho ng mga ibang krimen ho, no, ang cyber libel ho ay meron ding mga elemento. Ayan ho, elemento ho ng krimen na cyber libel at kailangan ho itong mapatunayan para ho natin na masabi na talaga ho may pagkakasala yung akusado. Ano ho yung mga elemento nito? Una ho, meron ho mapanirang imputasyon ng isang krimen o isang nakakahiyang bagay o akusasyon laban ho doon sa nagdedemanda. So ibig sabihin ho, siya ho ay pinaparatangan ng isang krimen, ayan ho, no, o isang nakakahiyang bagay o isang bagay ho na hindi totoo. Ayan ho, na talagang malisyoso nga ho talaga, no, na hindi naman ho talaga totoo, siya ay pinaratangan ho, no. At yun nga ho, ng isang akusado. Ito, kasali ho dito yung mga mga namayapa na ho, no, yung mga pumanaw na kung kayo po ay magsasalita ho ng masama ho laban sa kanila at kayo ay mag-uugnay ng isang krimen o nakakahiyang bagay, ay maaari din ho kayong maidemanda ng pamilya ng taong pumanaw na. Pangalawa ho, dapat pinangalanan ang biktima. Ayan ho, pinangalanan ho yan. O kung hindi man ho siya pinangalanan, ay reasonable ho. May reasonable certainty na siya ho ang tinutukoy doon sa mapanirang post. So ayan ho. So dapat pinangalanan siya. Ikatlo ho, gamit ang social media o internet o yung ating information communications technology o ICT. So yan ho ang kaibahan nito dito sa doon sa ating regular na libelo, no, sa ilalim ho ng Revised Penal Code o RPC ay syempre dito ho may paggamit ho ng internet, ng information and communications technology at syempre ho ng social media. Ayan ho, dito ho sinabi yung mapanirang aligasyon o nagpost ho ng isang mapanirang post laban doon sa tao. At panghuli ho, no, panghuling elemento ho, meron hong mali siya yung pagpo-post ho. Ayan ho, meron hong mali siya kung alam ng tao na ang idinedemanda niya na alam ho ng tao, no, na ang kanyang sinasabi ay walang katotohanan o wala ho siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. Ito, sa kaso ho natin, syempre hindi naman ho natin masasabi talaga, no? Kasi nga ho, hindi naman ho wala tayong kopya ng reklamo mismo. Pero ang sinasabi nga ho sa mga balita, mayroong isang mapanirang imputasyon, no?
isang nakakahiyang bagay o di kaya akusasyon laban nga dito sa mga artistang nagreklamo ho ito kina Sharon Cuneta at kina Bea Alonzo. Ito laban ho kay Christopher Min at sa kanyang mga kasamahan nga ho doon sa kanilang online digital show. At pangalawa ho, syempre pinangalanan ho sila dahil sila ho ay mga sikat na artista. Ay hindi ho ito blind item, yung tinutukoy ho dito ay talagang pinangalanan ho sila. At pangatlo, syempre ginamit ang internet o social media dahil ho ang online digital show ho nila ay napapanood ho sa YouTube kung hindi ako nagkakamali. Sa YouTube ho yan napapanood. At yun pang-apat ho, syempre yan ho ang i-determine ho no, ng prosecutor no, o ng ating mga piskal nga kung merong mali siya. Yun nga kung sinasabi nila Christopher Min at ni OG Diaz doon sa kanilang mga digital show nga ho. At kung talagang isang mapanirang alegasyon nga ho, yung kanilang mga binitawang salita o sinabi laban kina Sharon Cuneta at kina Bea Alonzo. So yan ho, kaya hindi ho natin malalaman yan. Siyempre, ang makakapagsabi lang ho niyan, yung prosecutor kung may probable cause nga ho para maisampa yung kaso sa korte at siyempre ho, yung ating mga korte. Kaya ito ho, mahaba-haba pa po ang usapan na ito kasi kakasampa lamang ho ng kaso. Kaya abangan ho natin ano ho yung magiging mga defenses nga ho nito mga showbiz columnist na ito na sila Christopher Min at si OG Diaz. Dito sa Cyber Crime Prevention Act, no, dito sa cyber libel, sino ho ang maaring maidemanda? Ang sabi ho ng Supreme Court, yung original na may akda ng post. So, ibig sabihin ho, kung sino ho talaga yung may akda, yung originator ho, hindi ho kasama dyan yung mga nag-comment, like, o share sa mapanirang post. Katulad nga ho dito sa online digital show ho na ito, no, nasa YouTube ho ito. At syempre, marami hong nagko-comment niyan, maraming nag-share, ay sila ho, hindi ho yan syempre kasama sa kaso. Kahit ho yung sa mga nasa Facebook nga ho, yung mga nagpo-post nga ho ng mga mapanirang alegasyon laban sa kanilang kapwa sa Facebook, hindi ho kasama yung mga nagla-like lang, nag-share, ayan ho, nag-react, nagko-komento doon sa post. Kasi nga, syempre, sabi ng Supreme Court ay imposible naman ho maisama ho lahat iyan bilang akusado doon sa krimen. Dahil nga ho ay sa social media ho natin ngayon, talagang ang mga reaction ho ng tao ay hundreds o libo-libo. At talagang hindi naman ho praktikal para isama ho lahat sila doon sa kaso. Kaya ho ang isinasama lamang natin ay yung original na may akda ng post. Ngayon ho, ano ho ang parusa dito sa cyber libel ho na ito? Ito ho ay isang krimen. Ibig sabihin ho, meron hong kulong dito. Maaari ho kayong makulong kapag kayo ho ay napatunayan na guilty sa kasong ho ito. Maaari ho kayong makulong mula 6 hanggang 12 taon, 6 to 12 years. Mahaba-haba din ho yung time ho na yan, 6 to 12 years, yung panahon ho na yan. At maaari din ho kayong pagmultahin ng ating mga korte o di kaya ho maaring makulong kayo o makapagmulta ho kayo. Ito, sa isang kalalabas ho na kaso lamang mula sa Korte Suprema, sinabi ho dito na yung penalty nga ho para sa cyber libel ay maaaring mag-range ho, no, mula 40,000 pesos, 40,000 piso hanggang 1.5 million pesos. 40,000 to 1.5 million pesos. Yan ho ang maaaring maging penalty ninyo kung kayo ho ay mahatulang guilty sa cyber libel. At syempre ho, maaari din nga ho kayo makulong mula 6 hanggang 12 years, 6 hanggang 12 taon. Kaya ito, mag-ingat ho tayo sa ating mga pinopost sa social media. At alalahanin ho natin, meron ho tayong batas laban ho sa paninira sa social media at gamit ang internet. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.